I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. So, ngayong araw, September 23, may hearing ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, nagsalita po si D.E. Alcantara na talaga naman nagulat ang lahat mga kababayan. Bakit? Ha? yung isiniwalat po ni Bryce, tugma doon sa sinabi ni Mr. Alcantara. Sangkot talaga si Joel. Ha? Hindi lang si Joel, pati si Bong Revilla na Dawit. Oh my goodness. Ito yung highlights, guys. Pati si Jinggoy, syempre. Hindi nawawala talaga. Kaya kinanta talaga ni ni Alcantara sila. Pero ang pinaka nadiin ng husto si Saldico. Matindi, guys. Nag-umpisa si Alcantara kasi noong 2019. So sa panahon ni Digong yun. At mayroon po tayong video dyan, kung napanood nyo, si Digong na mismo ang nagsiwalat na talamak ang korupsyon sa DPWH na hindi niya talaga kayang sugpuin yung mga kababayan. Malay natin, si Digong nga mismo, corrupt din. Diba sabi niya, corrupt din siya, kaso lang naubos. Diba? Ayan. So dahil dyan, sa isiniwalat ni Mr. Alcantara, ito po ang nangyari. Basahin ko ha. Shout out sa ating mga kababayan, sa Marcos Loyalists and supporters. Ayan, ito. So yan po sabi ng Manila Bulletin. Breaking news, the National Bureau of Investigation recommend the filing of charge against Senator Jinggoy Estrada. Ayan, Joel Villanueva. Ako Bicol Party List. Ayan, Saldico. Former DPWH Yusek Roberto Bernardo, former Congressman Mitch Kahayon Uy, as well as former DPWH Bulacan 1st District. Ayan, siyempre si Alcantara. Agay. According to DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Remulla said charges includes corrupt practices of public officers, indirect bribery, and malversation of public funds. Goes. Hindi pa kasali to si Bong Revilla, pero maiimbestigahan pa yan. Talagang nako. Di ba sangkot din sila sa sa pork barrel yan. Nakulong yan, di ba? Si Estrada at saka si Bong Revilla. Tapos ito na naman. Para bang mga kababayan, naniniwala ako sa kasabihan. Di ba? Thief always be a thief. Di ba? Parang ang magnanakaw ay magnanakaw talaga. You see? Kaya sabi ko nga, ano ba itong mga klaseng mga mambabatas na ito? Binigyan na kayo ng pagkakataon ng taong bayan, inihalal kayo. Although nakulong dati, inahalal kayo uli. Tapos eto na naman. Ay, ewan. So, yan. Yan ang balita. Breaking news, sabi po ng Manila Bulletin. Hindi lang yan, mga kababayan. Ito. Yan, anong sinabi dito ng balita? AMLA naglabas ng freeze order sa mga bank account ni Villanueva, Estrada, Alcantara, Co at iba pa. And goes. Naglabas ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council, which is ang AMLA, sa mga bank account ni Senator Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Party List, Representative Saldico, ang dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, retired DPWH Yusek Roberto Bernardo, at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Nako, kababae mong tao. Ayan kinumpirma ito ng Department of Justice, which is Secretary Jesus Crispin Remulla, na isinasagawang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, September 23, 2025. Oh my goodness. I believe the freeze order have been issued already by the AMLA. Ni Remulla. Samantala,
naghahain ng kaso ang National of Bureau Investigation laban kay Villanueva, Estrada, Co, Alcantara, Bernardo at Kahoyan Uy dahil umano'y sa indirect bribery, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. O ano mga bes, ano mong kapalagayan nyo? Talagang kinanta po ni Alcantara si Joel Villanueva. Oh my goodness. Talagang kanina no, kung napanood nyo, habang binabasa niya po yung affidavit niya, talagang halos hindi mo maano yung kanyang itsura eh. Parang nanginginig siya baga. Oh. O yan, NBI would be investigating it and on the outside the recommended filing the charges already dadagpang ng kalihim. So we treated this already as a complaint with the NBI as endorsing agency. The recommendation of the NBI for prosecution and probably AMLA followed for Mr. Alcantara, for Senator Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Elizaldico, former Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ano ito mga bes, itong si Undersecretary Bernardo, ano to? Si Undersecretary Roberto Bernardo. Nako, ito po ang pasimuno eh. Malakas ang ano nito. Ibig sabihin maraming alam ito. And former Congressman Mitch Kahoyan. The crimes committed were all specified in the sheets given by the NBI to us. Ayon pa kay Remulla, nangyari ito matapos evaluate ng DOJ ang naging testimonya ni Alcantara. Samantalang bukod sa mga nabanggit, nadawit din si dating Senator Bong Revilla sa isyu ng maanomalyang flood controls project. Ayon kay Alcantara, nakatanggap umano si Revilla ng pera mula sa flood control project bilang tulong umano sa kandidatura nito. Agay, matatandaan na una ang itinangging ni Villanueva at Estrada ang pagkaugnay nila sa anomalya sa likod ng flood control project. So I think pag nasa gobyerno siguro halimbawa itong mga contractors nasa gobyerno, may kontrata sila sa gobyerno katulad ni Alcantara, ahensya ng gobyerno DPWH, tapos nagbigay ng tulong sa mga politiko gamit yung pera ng taong bayan, 'di ba? So I think may mali doon. Pero kung yung isang friend mo naman ay nagbigay siya ng tulong sa kampanya mo na hindi naman siya kontraktor, ika nga common friend mo common friend mo na tulungan kanya sa kumpanya, I think walang mali doon ang mali kasi dito kung itong si Alcantara ay government official, tapos yung pondo galing sa pondo ng bayan, itutulong niya kay Joel, medyo may hindi naman maganda yun mga kababayan. Correct me if I'm wrong, di ba? Mali yun. Pero kung yung nangampanya ka, tapos yung kaibigan mo tulungan ka naman at wala naman relasyon sa pamahalaan, kumbaga sariling business niya, ika nga common friend ba, pag tinulungan ka, I think wala naman yata mali doon, correct me if I'm wrong. So ano po ang kapalagayan nyo dito? Nako po, abangan po natin. Ito po yung sinabi ng Pangulo. Ito, sabi ng Pangulo, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ng lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat ng kontratista sa buong bansa. Agoy. Di ba? Sinabi niya yan. Sa suna niya. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Yan, nasabi niya po yun sa suna. Mahiya naman kayo. Diba sabi niya yan? Biro nyo. Antindi. Ito pa. Talagang nadiin si Saldico. Ayan 35 billion flood control project na itinulak umano ni Representative Saldico sa Bulacan. And goes. 2022. Ayan 519 million 6 flood controls project. 23. Ayan 2023, 563
70 million under the National Expenditure Program, 3.25 billion in the BICAM Conference Committee, 3.89 billion under ang program appropriation. Matindi. Sa 24, talagang sinasabotahe si Pangulo 2024, 524, 200 millions in NIP, 5.084 billion in BICAM, and 3.306 billion in UA. Matindi. Ayan, sa 2025 naman, 7.385 billion in NIP only. Biro nyo, mga bes. Matindi. Kaya pala ito, si Saldico, nagbitiw sa pwesto niya nung si Speaker Martin pa ang speaker. I think pinagbitiw siya ni si Speaker. May nalaman yata. Correct me if I'm wrong. Pinagbitiw niya sa kanyang posisyon, mga kababayan maari yan ang dahilan. Kaya marami rin nagtaka. Why nagbitiw si Saldico? Mari ito yung dahilan. Ala. So, mga kababayan, ito yung pagdinig kanina sa sa Blue Ribbon Committee ngayong 2025 ngayong araw. Sa bawat proyekto ng ipinasok ni Congressman Saldico, mayroong akong binigay na obligasyon sa kanya mula sa pundo base sa aming kasunduan. Goes. Walang kawala, no? So, I think Mr. Alcantara, medyo totoo yung kanyang lahat na isiniwalat, no? So, mayroon pa yan, mga kababayan. So, I think si Bong Revilla, dawit din, no? Katulad ng sinasabi ko, diba? Kung ang pera galing sa pundo ng bayan, galing dito kay Alcantara, empleyado siya ng ahensya ng gobyerno, mukhang hindi yata tama yun. Itutulong mo sa isang opisyal para sa kampanya niya. Hindi po tama yun. 'Di ba? Talagang makakasuhan ka dyan. Pero, tulad ng sinasabi ko, if yung kampanya mo naman, galing sa kaibigan mo, common friend mo naman, na hindi naman, wala naman siyang pwesto sa pamahalaan, 'di ba? May sariling business. I think, hindi naman mali yun, no? Tulong nga 'di ba? Ng kanyang common friend. Pero kung ito, galing mismo sa pundo ng bayan, itulong mo sa isang politiko, hindi naman pwede po yun. 'Di ba? Kakasuhan ka talaga. Ay nako. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito? Actually kanina nga sa hearing na yan, talagang nagkaroon ng tension. Si Marcolita nga inaway niya si Senator Lacson, hindi pang nag-umpisa, at nagkasagutan sila ni Boying Remulla, ni Secretary DOJ. So yun mga bes, kaya abangan po natin ang susunod ng mga kabanata. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.